Meron ako ditong ointment and eye drops para sa kuliti. Meron tayong tobramycin. Ito po yung eye drops. At ito namang hawak ko na isa ay ointment. Meron po itong brand name na Tobrex. Mamaya aalamin natin kung paano gamitin itong tobramycin sa ating mata. Aalamin din natin kung ano nga ba ang kuliti. Ano nga ba ang causes nito, mga home remedies, at kung kailan tayo magpapatingin sa doktor. Ano nga ba itong kuliti or stye? Ang kuliti or stye ay isang masakit na bukol sa talukap ng mata na dulot ng impeksyon sa oil gland o ugat ng pilik mata. Maaari itong magdulot ng pamumula, pamamaga, pananakit, at higit sa lahat yung pagkakaroon ng nana. Ito yung karaniwang itsura ng kuliti. Namumulang bukol sa talukap ng mata, may pamamaga at pananakit. Pananakit at pamumula, minsan meron itong nana. Alamin din natin ang iba't ibang uri ng kuliti or stye. Number 1, meron itong panlabas na kuliti or tinatawag na external. Number 2, panloob na kuliti or internal. Number 3, ito na po yung hindi aktibong kuliti o tinatawag na chalazion. Alamin ngayon natin kung ano nga ba itong panlabas na kuliti or tinatawag na external stye. Ito ay impeksyon sa oil gland sa base ng pilik mata. Nagdudulot ito ng namamagang bukol, pamumula at minsan ay may nana. Makikita natin dito sa may sample picture, sa taas ng pilik mata niya namumula at nagkakaroon na rin ng nana. Bali panlabas po ito na kuliti. Alamin natin kung ano nga ba itong panloob na kuliti or internal stye. Ito ay nabubuo sa loob ng talukap ng mata dahil sa impeksyon ng oil gland. Makikita natin dito sa may sample picture, bali sa may mismong loob po ng pilik mata tumutubo itong kuliti. Minsan sa mismong root ng hair follicle ng pilik mata tumutubo itong kuliti, itong internal stye. Ito po yung last na uri ng kuliti. Ito po yung hindi na aktibong kuliti or tinatawag na chalazion. Ito ay hindi masakit na bukol sa talukap ng mata dahil sa bara sa oil gland. Ito po yung katangian nito, hindi masakit, walang pamumula, maaaring matagal bago mawala, hindi gaya ng kuliti, hindi ito namumula or nananakit. Bali parang bukol lang po siya sa taas ng pilik mata na hindi siya namumula or hindi rin siya nagkakaroon ng nana. Causes at risk factors ng pagkakaroon ng kuliti or stye. Number 1, ito yung pagpasok ng bakterya dahil sa maruming kamay. Number 2, ito po yung paggamit ng expired o kontaminadong eye makeup. Number 3, hindi paglilinis ng contact lenses o hindi paghuhugas ng kamay bago isuot ang mga ito. Number 4, kulang sa tulog, stress o mahinang resistensya. Number 5, pagkakaroon ng blepharitis or pamamaga ng talukap ng mata o ibang kondisyon. Number 6, paggamit ng maruming tuwalya, pillowcase o iba pang personal na gamit. Number 7, pagkakalantad sa alikabok, usok, pollen o dumi na nakakairita sa mata. Number 8 po, ito po yung tuyong mata o madalas na pagkasensitive. Paano maiiwasan ang kuliti or stye? Number 1, hugasan ang kamay ng madalas. Huwag kakalimutan lagi na hugasan ang kamay bago hawakan ang mata, maglagay ng eye makeup, o magsuot ng contact lenses. Number 2, iwasang hawakan, kuskusin, o pisilin ang mata. Maaari kasing magdala ito ng bakterya at magdulot ng infection sa mata. Number 3, gumamit ng malinis na eye makeup. Iwasan natin mag-share ng mga eye makeup sa mga kaibigan natin or mga kamag-anak, katulad na lang ng eyeliner, mga curler, or lahat ng pampaganda sa ating muka. Palaging linisin rin ang mga gamit, palitan kapag expired na. Number 4, linisin ang contact lenses ng tama. Lagi nating hugasan at i-disinfect ng mabuti ang lenses at yung case. Huwag gumamit ng gripo o maruming tubig. Number 5, huwag matulog ng hindi naglilinis ng mukha. Huwag nating kalimutan na alisin ang makeup at linisin ang mukha.
bago matulog upang maiwasan ang bara at impeksyon sa eyelid. Number 6, panatiling malinis ang mata at talukap. Dahan-dahan nating linisin ang eyelid at kilay upang maiwasan ang dumi, bakterya. Number 7, palitan regularly ang tuwalya at pillowcase. Makakatulong ito upang maiwasan ang pagdipat ng bakterya mula sa maruming tela. Number 8, iwasan ang stress at kulang sa tulog. Ang mahina kasing resistensya ay nakakapagpataas ng panganib sa impeksyon. Number 9, maging healthy at balancing kumain. Ang malakas na resistensya at tamang nutrisyon ay susi sa malusog na mata. Home remedies. Pag wala pa naman sa 5 araw ang pagkakaroon ng kuliti or stye o ang pagkakaroon ng chalazion, yung hindi active na kuliti, yung brown lang sa taas ng pilik mata, ang gagawin lang po is warm compress, gumamit ng maligamgam na bimpo, yung malinis na bimpo, ilagay sa talukap ng mata, 10 hanggang 15 minuto, 3 hanggang 4 na beses sa isang araw ang paglagay ng bimpo or warm compress sa mata. Magpatingin sa doktor kung hindi gumaling sa loob ng 1 hanggang 2 linggo, lumalala ang pamamaga o kumakalat ang pamumula, may lagnat o malabong paningin, paulit-ulit na nagkakaroon ng kuliti. Ganito po yung madalas na nirereseta po ng doktor. Ito po yung tobramycin, RX po, need ng prescription. Meron tayong solution and ointment. Ito po ay antibacterial upang patayin yung infection. Pag sa eye drops po, 1 to 2 drops po ang paglagay. 4 to 6 hours po yung interval. Pag ointment naman po ang nireseta ng doktor po sa inyo, gumamit po kayo ng cotton buds and ilagay po sa affected area ng mata sa may kuliti. 2 times a day po ang pagpahid nito. Ito po yung madalas yung malalaki yung kuliti nila, yung may nana talaga at natatakpan na yung mata nila, hindi na sila makakita. Ito yung madalas na nirereseta ng doktor, yung ointment. Nagkakulitin na ako before, pero mas gusto ko itong eye drops. Kasi itong eye drops na to madali lang siya i-apply sa mata. Kaysa itong ointment, parang masakit. Kasi nga ointment, maaano niya yung mata mo, mararamdaman mo yung paglagay ng ointment. Unlike sa eye drops, mas madali mo lang siyang i-apply sa mata. I-drops mo lang siya ng kaunti, 1 to 2 drops. Ito pong tobramycin is yung generic name. Yung brand name po is Tobrex. Ito pong Tobrex ay, hindi ako nagkakamali, is nasa 800 mahigit po ito, yung price niya. Pero makakabili naman po kayo ng ibang brand. Sabihin nyo na lang sa mga drugstore is yung pinakamura lang na tobramycin, pero branded. And dito na po nagtatapos ang ating video. Sana magustuhan nyo po. Maraming salamat.